Now, tanong ko sa inyo, naligtas saan? Yun ang tanong eh. Power of God unto salvation, saan ako niligtas? Bakit kailangan ko ng righteousness ng Diyos? Hindi ko ba kaya yan on my own? Tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating pong series ng ating pag-aaral sa Romans. At yung unang bahagi nito ay ating pong didiinan at titignan ano po ba yung talagang problema ho natin. Sa dami ng hamon na ating hinaharap sa mundong ito, minsan hindi na natin alam ano ba talagang problema. Ang dali ho nating isisi sa ibang tao yung problema. Pero katulad ng isang artikulo sa dyaryo, sabing ganun, what is our problem? What is the problem of the world? Ang ganda ho ng sabi niya, I am, sign, yung pangalan po nung nagsulat. Alam nyo, madali ho tayong magturo. Ayan, siya may problema. Pero ang totoo niyan, lahat tayo ay may problema. At lahat yung problema na yan, yung isang problema na yan, lahat tayo damay. Kaya ho yun ang ating pong tinatalakay ngayon pong series na ito. Ito, tuloy tayo ha. For I am not ashamed of the gospel. Hindi ako kinakahiyayan. It is the power of God for salvation to everyone who believes. Ang sarap, no? Ito po ay kaligtasan natin para sa mga nananampalataya. And sabi niya, to the Jew first and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Now, tanong ko sa inyo, naligtas saan? Yun ang tanong eh. Power of God unto salvation, saan ako niligtas? Bakit kailangan ko ng righteousness ng Diyos? Hindi ko ba kaya yan on my own? Yan ang ating pag-uusapan ngayon dahil yung bad news. Mayroon kasing bad news eh. To appreciate yung good news ang tanggap natin, dapat maintindihan mo yung bad news. Niligtas ka saan? Ito yung bad news. Ngayon, pwede mo itanggihan, pwede mo rin naman niyang gumawa ka ng ano yung dapat mong gawin. Di ba? Alamin mo yung dapat mong gawin. Now, listen to this. Sa atin po, araw-araw na lang natin nararanasan yan, yung bad news na yan. Dahil na, diba? Breaking news, mga nagbabagang balita, puro bad news. Pero tayo, hindi tayo masyadong apektado. Kung hindi tayo directly affected, it's okay. Tama ba? Parang okay lang, nakinig. Ay, alam mo ba, nagiging chismisan na lang. Ay, alam mo nangyari sa kalye. Butit lang, wala ako doon. Ganyan. Di ba? May mga ganyan eh. Pero kung yung balita, ikaw yung directly involved, kahit gandahan pa yung pagkabalita na yan, kahit maganda yung pagkakasabi, masakit pa rin yan. Ito yung sabi ng Panginoon Diyos. Remember, sa verse 17, the righteousness of God. Verse 16, the power unto salvation. At ang sabi niya sa verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. Bago ko ituloy yan, tingnan niyo po yung sabihan. Wrath of God? Anong wrath of God? Totoo ba yan? Totoo bang may wrath of God? Alam sa panahon natin ngayon, hanggat maaari, ayaw pag-usapan yung wrath of God na yan. Pag sinabi mo yung word na wrath of God, yung salta pa lang, wrath. Para ang pangit na no? Parang hindi mo pa naiintindihan yung salita. Mukhang daga, wrath. Hindi yun. Pero pag sinabi mong wrath, alam nyo sa Tagalog yan, poot. Alin poot? Hindi lang basta galit eh. Poot. Nagbabagang galit. Intindi. Parang pag sinabi mo, si God, mayroong ganyang galit. Parang, di ba, mabait si God? Di ba, loving si God? Kaya lagi natin pinag-usapan, hindi, mapagmahal ang Diyos. Ang Diyos natin mapagmahal, kaya kaya gusto ko siya. Kaya kahit anong gawin mo, pwede. Pero ano ba tong God's wrath na ito? Para natin maintindihan, tatlong salita. Ito yung ating outline. Righteous, real, and redemptive. No? Righteous, real, and redemptive. Now, tingnan po natin, bakit po importante ang bagay na yan? Because God is righteous. In fact, sabi ng Panginoon, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. Sabi niya, of men who suppress the truth in unrighteousness. Sabi ng Panginoon, pinakita ng Diyos ang kanyang poot, pinahayag niya ito, pinapahayag niya ito. Kaya sabi niya, mula sa langit, sa lahat ng kabuktutan at lahat ng laban sa dikatwiran, sabi ganoon, ng mga tao na pinipigilan o sinisira ang katotohanan dahil sa kanilang kalikuan. Parang ito yung katotohanan, gagamitin yan, iikutin nila yan, ipapaunawa sa tao para ipagtanggol ang kanilang kalikuan. Yun ang sinasabi niya. Galit ang Diyos yan. Bakit galit ang Diyos yan? Kasi nga, banal ang Diyos.
Banal ang Diyos. Dahil banal ang Diyos, galit ang Diyos sa anumang uri ng kalikuan. Dahil ang Diyos ay totoo. Dahil ang Diyos ay katotohanan. Dahil kaya galit siya sa kasinungalingan. Dahil ang Diyos ay banal, galit siya sa lahat ng uri ng kasamaan. Ayaw ng Diyos yan. Kaya ang wrath of God, ito ay maka-Diyos na galit or pagkapuot sa anumang uri ng kasamaan. Yun din isang bagay na pakapahayagan ng ating pagkapuot sa masasamang bagay dahil sinisira niya yung aking mga anak, sinisira niya ang aking pamilya, sinisira niya ang aming buhay, sinisira ang buhay ng ibang tao. And exactly the same heart of God. Yet they're destroying my creation, they're destroying my loved ones, they're destroying the one I care about. Kaya talagang ang puot ng Diyos sa kasamaan ay ganun na lamang. Kung ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay inaalipin, inaapi, yung paghiganti ng Diyos, darating sa araw na yun, kaya sabi sa Romans 12, give way to the wrath of God. Naintindihan? Kung kaya sa piling mo na parang iniisahan ka, sa piling mo parang winawalang niya ka dahil sa pananampalataya mo kay Jesus Christ, then mind you, si Jesus, ipagtatanggol ka. One day, He will avenge your soul because our God is a God who is also wrathful. Yan isang bagay na wag nating kakaligtaan. Galit ang Diyos sa mga kasamaan. Kaya tinan nyo minsan ginagamit natin panlisensya yung grace ng Diyos. Yes, God is good. Tinan nyo, the Lord is good. A stronghold in the day of trouble and He knows those who take refuge in Him. Alam niya kung sino nagtitiwala sa Kanya. Kaya lang yung kabutihan na yan, dapat mabalanse yan ng kanyang pagiging wrathful. Minsan, masasabing lang mahal, kilala nila ang Diyos. Kunyari kayo, type dito. Sino dito naniniwala sa Diyos? Pakitaas ang kamay. Naniniwala sa Diyos. Okay, good. Halos lahat, So yung hindi nagtaas, hindi naniniwala sa Diyos, okay lang. Hindi naman kita pipilitin. Now, tingnan niyo po. Pero sa inyo, ilan sa atin ang naniniwala sa Diyos ng Biblia? Minsan madaling sabihin natin, naniniwala ako sa Diyos. Yung Diyos ng Biblia, naniniwala ka. Yung Diyos na nagsasabing, huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Naniniwala ka ba sa Diyos ng Biblia na nagsasabing, make disciples? Sino sa inyo nagme-make disciples? You see? Yung sinasabi natin pinaniniwalaan nating Diyos, minsan, yung Diyos na ginawa ng natin, nagkatatay ng sarili nating Diyos, na yung Diyos nagbibigay ng magandang pakiramdam sa atin. Yun ang sinasabi ni God, na itong Diyos na to, sabi niya, yung Diyos na ginawa natin, ito yung ungodliness na paraan. Ito yung unrighteousness na paraan. Ito yung pinakita niya na lahat ng ebidensya na siya ay Diyos, pero hindi pa rin natin siya ginagalang the way He must be respected. Minsan hindi natin inaalam anong gusto niya. Basta alam na naniniwala ako sa Diyos. Alam mo ba gusto niya? Ano ang gusto niya? Anong yung gusto pinagagawa niya sa iyo? Anong sinasabi niya tungkol kay Jesus Christ? Anong sinasabi niya tungkol sa pamumuhay mo ngayon? But most of us, we just created our own gods. Yun ang sinasabi ng Bible na ungodliness. Galit tayo sa Diyos ng Biblia. Because we are not listening to Him. We are not taking Him seriously. We are not really even understanding what He wants. Kaya galit ang Diyos. Kaya akala nila, they knew God and yet they're not willing to do what God wants them to do. Kaya ang hinahanap nila, sa totoo lang minsan, hindi naman natin hinahanap yung sasabihin ng Diyos eh. Ang hahanapin natin, yung magsasabi, yung sasalita, uy, pogi yung preacher, punta tayo. Buti na lang, hindi ako yun. Di ba? Uy, ang puti-puti ng preacher, lalong hindi rin ako. Ang tangkad ng preacher, hindi rin ako. Pero ang tanong, nakita mo ba si God? Ano kung gwapo yung preacher? Ano kung nakakatawa yung preacher? Ang tanong, nakatagpo mo ba si God? Ang tali-talino niya. Nakita mo ba si God? Hindi yun ang issue yung talino eh. Ang tanong, nakita mo ba at nagkaroon ka ng totoong pagkilala sa Diyos dahil ikaw mismo, bigla mong hinangad na maunawaan ang kanyang sinasabi at maunawaan ang kanyang pinagagawa. Hello? Andyan pa kayo? Kaya itong sabi ng Panginoon, since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power, divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Maraming tao dito, sabi natin, kung meron man dito hindi naniniwala sa Diyos, at sa nanonood sa internet, okay lang. Pero tanong ko lang sa inyo, simple lang. Naniniwala ka bang hindi mo alam lahat ng bagay? Dito, sino nakakalam ng lahat ng bagay? Wala. So kung naniniwala kang hindi mo alam lahat ng bagay,
Di naniniwala ka rin na hindi mo alam na may posibilidad na may Diyos. Andiyan pa kayo? So, ibig sabihin, paano kung meron ang Diyos katulad ng kanyang pinahayag? Tingnan niyo na lang kanyang nilikha. Yung kalawakan, sobrang lawak. Parang, paano nangyari yan? So, just for you to deny that there is no God, now, pag-isipan mo ng mabuti, sabi ng Lord, I have already shown you all the evidences. In fact, siya mismo nagpakita ng ebidensya na yon. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi niya pinakita dahil siya mismo nagpakita noon. Sa simula't simula pa, when men disobeyed God, alam mong ayaw nila ng Diyos na magdidetermine sa kanila ng mabuti at masama. Remember the utos? Huwag mong kainin ng bunga, ng puno, ng kaalaman, ng mabuti at masama. Parang sinasabi nila, trust me. Sabi ng Diyos, trust me. Kasi pag hindi mo kinain yan, ako magdidetermine na sa'yo ng mabuti at masama. Are you following? Ayaw nila. Kinain nila. Parang sinasabi nila, ayaw ko may makikialam sa amin. So to make the long story short, tingnan nyo ang ating pamumuhay ngayon. Ayaw natin tayo ay pinagbabawalan. Kasi sinasabi natin, we are the captain of our lives and we don't want anyone to take control over us. Are you following? Kaya kagiging unrighteous sa iyong pakikitungo sa ibang tao because you have no longer respect God. Kaya tinan niyo sa karuktong niya, for even though they knew God, they did not honor Him as God. Sabi niya, or give thanks, but they became futile in their speculations. Nagkikreate sila ngayon ng sarili ng Diyos. They're speculating, ganito ang Diyos, ganito ang Diyos. Bakit hindi mo kilalanin? He is revealing Himself to us through His creation and through His words. Bakit hindi mo kilalangin? Huwag mo siyang hulaan. At sabi ganoon, and their foolish heart was darkened. Dahil doon lalong dumidilim ang mga puso at professing to be wise and they became fools. Pansinin niyo po ngayon, halimbawa lang, pag may kausap po, huwag mo ibabahagi sa akin yung pananampalataya mo. Kasi yung pananampalataya mo, dapat respetuhin mo ibang pananampalataya. Tingnan nyo ha, professing to be wise, but becoming fools. Bakit mo sinabi? Pinipilit mo rin ako maniwala ako sa pananampalataya mo. Dahil ang pananampalataya mo, huwag ko ibahagi yung pananampalataya ko. Tama ba? Pag ginawa ko yun, naniwala ako sa pananampalataya mo. Nasusundan ninyo? Kaya hindi na naintindihan na mayroong absolute ang Diyos. For example, wala nang absolute truth. Mabuti sa'yo, hindi mabuti sa akin. Yung mabuti sa akin, hindi mabuti sa'yo. Kaya walang absolute truth. Paano ka nakakatiyak? Are you absolutely sure? You see, the logic does not support. Are you following? Does not support. Kasi they're trying to be wise, but they became fools. Kaya ngayon, kahit ngayon, pag nagagalit siya, pag meron siyang gustong gawin, at isasalubong, dapat ganito kayo. Na pag hindi ka sumunod, galit na sila sa iyo. Akala ko ba, okay lang, kasi kanya-kanya naman tayong naiisip Maggagalangan tayo, tama ba? So, hindi na natin naiintindihan ngayon. Kasi nga, nagdidilim na ang ating isip. Sa totoo lang, ang pinaglalaban natin lagi, ang ating karapatan at hindi ang ating responsibilidad. Kaya ako to sinasabi sa atin, kasi ito ay isang babala ng Diyos kung bakit siya nagagalit. Bakit siya may galit na iniipon para sa ating lahat. At ayaw natin mangyari yun. Now, tuloy nyo ha, tuloy tayo. At pinagpalit na natin ang kalwalatian ng hindi nasisirang Diyos sa mga imahen na nasa forma ng corruptible na tao at gayon din ng mga ibon at mga hayop at maging mga gumagapang na hayop. So the point is this, God is righteous. That's why the wrath of God is an expression of God's righteousness. Pero hindi siya kapareho ng tao na kapag nagalit, nagwawala. Si God, kontrolado niya. Alam niya yung timing. Because of His righteousness, He is righteous in expressing His wrath. Are you following? Okay, ulitin ko ha. He is righteous. When it say He is righteous, His wrath is righteous because He is against unrighteousness and He expresses it in a righteous way. Okay ba? Ngayon, ito malungkot. Totoo yung galit na yan. Hindi yan joke. Tingnan nyo, how did He express it? Ito na, yung reality na expression. Therefore, God gave them over in the lust of their hearts to impurity. Yaman din lamang wala kayong galang sa akin. Yaman din lamang pinagpipilitan nyo yung gusto ninyo that you are now living with your preference instead of the truth. Yaman din lamang, sige na, hahayaan ko na kayo. Type nyo? Parang di ba sinasabi ng mga magulang, sa ganito naman sa mga magulang, sa ibang paraan, ganito sinasabi. Ayaw mo rin lang mga sumunod sa akin, lumayas ka na rito. Nakuha nyo? Kaya dito sinasabi niya, parang sinasabi niya, gawin mo na yung gusto mo. Hindi kita pakikialaman. Huwag ka lang hihingi sa akin.
Naintindihan nun natin, biglang, uy, hindi ito tama. Eh, ang problema, pinahirapan niya, sabi niya gano'n, tinan niyo ha, sabi niya, in the lust of their hearts to impurity, sabi, dishonored among them. Kaya yung katawan na kung ano-ano, kaya pasin niyo, nung mga tao, binigay yung todo nilang, lahat ng gusto ng katawan nila, yung layaw ng laman, binibigay. Ano nangyari sa kanila? Yung iba, layaw ng pag-aalalasing, lalo nagwala ang kalambuhay. Layaw ng pagdadrugs, lalo nasirang kalambuhay. Layaw ng pakikipagseksual, lalo nagkasakit. Ng dami-daming sakit. Mayroong sakit na tungkol sa sexual diseases. Nakakahawa pa sila sa iba. Lalong hinayaan lang talagang wala na. Kaya sabi niya, and they exchange the truth of God for a lie and worship and serve creatures rather than Creator who is blessed forever. Amen. Sa halip na sundin ng Diyos, they serve money, they serve whatever pleases them. Yun ang sinasabi niya dito. It's a form of idolatry. Now, tuloy tayo. Hindi natapos doon. For this reason, naman, God gave them over to degrading passions. Lalo pang bumaba. Dito, passion lang ng katawan. Sunod, dumaba pa lalo. For their women exchange the natural function for that which is unnatural. Ano ibig sabihin? Na hindi na sila sa natural na pakikitungo. Di ba dati babae sa lalaki, ngayon babae sa babae na, baka babae sa hayop pa. Parang ganyan. No, ito pa. And in the same way, also the men abandon the natural function of the women and burn in their desire toward one another. Men with men, committing indecent acts and receiving in their own person the due penalty of their error. Wow! Ano siya sabi niya? Dahil sa sobrang hindi niya siya masaya, umanap na rin siya ng kapwa niya lalaki. Yung Diyos na siyang pupuno sa kanila, ayaw nila, humanap sila ng ibang alternatives, hindi sila mapunan. Yun ang sinasabi ni Blaise Pascal, na ang bawat isa ay meron tinatawag na God-shaped vacuum, na ang pwedeng magkasya lang dyan, Diyos. And since ayaw mo kay God, lumanap ka ng ibang paraan, kaya hindi ka nagiging masaya, and you just pretend to be happy, na parang sasabi mo, oh, saya-saya ko yata, kaya nga kami mga gay, masaya kami. We are happy and gay. Now, hindi ko to sinasabi sa inyo dahil galit ako sa inyo, hindi. Sinasabi to ng Bible. Sinasabi ko to sa inyo kasi ito ay babala sa atin na ito ay kapahayagan ng ng galit ng Diyos. Kung alam mo lang, kasi pag pinabayaan ka, hindi mo na alam ang lalagyan mo. Kung pinabayaan ka, akala mo okay ka pa, yung pala hindi na. Para ka nilagay sa sa tubig na unti-unting iniinitan. Nakala mo nung una okay lang, hanggang sa mamaya sunog ka na at luto ka na. Nagkakaintindihan po? Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya ako ito sinasabi, ulitin ko hindi dahil gusto ko ay atakin o hindi. Dahil nagmamalasakit. Kasi kung hindi ako nagsasabi sa inyo, sino pa magsasabi sa inyo? Ang ibig kong sabihin ganito, huwag nating baluktutin ang sinasabi ng Diyos. Para lang pagbigyan ang ating mga kagustuhan. Kaya kung talagang sa Diyos tayo, susunod tayo sa Diyos. No, ulitin ko. Sinasabi ko ito, hindi dahil ikondena natin ang mga tao na nakikita. Ito'y dapat natin siyang tulungan, mahalin, pero hindi sumasang-ayon sa kagustuhan. Nagkakaintindihan? Andiyan pa kayo? Mahal, hindi natin sabi, ay grabe kayo, nakakahiya kayo, hindi tama yan. Walang ganun. Wag. Tulad mo rin at tulad ko, may struggle din tayo. Hindi lang alam ng katabi natin kung anong pinagdadaanan natin. Iba sa atin kung alam lang nila lahat ng iniisip ninyo. Palagay ko baka lumayo na sila sa iyo eh. Kasi nandiyan ako po at nabasay na isip, uutangan ko ito mamaya. Ayoko na dito, ayoko na dito. Di ba? Parang ayaw mo na eh. Kasi may kanya-kanya tayong pinag-iisipan. Di ba? Kaya kung alam lang, kaya ito yung sinasabi ng Diyos, hindi tayo nagkokondena rito. We're just telling them. Kaya sabi natin ninyo, not to recognize, critique, and condemn Paul's equation of godliness, sabi ni Gary David. Ito, sila na rin niya, Wesleyan University, of godliness with homosexuality is dangerous. To remain with our perspective Christian traditions and not challenge those passages that degrade and destroys us is to contribute to our own oppression. Those passages will be brought up and used against us again and again until Christian demands, look at the words, the removal from the biblical canon or at the very least formally discredit their authority to prescribe behavior. Ano sinasabi nila? Kailangan tanggalin yan tungkol sa homosexuality sa Bible. Nakuha na niya? Yun yung sinasabi ng Lord. So, pressing the truth in unrighteousness. Dahil sa kagustuhan lang pagbigyan ng kalanot, kailangan sila ang masunod, hindi ang Bible. Hindi ang sinasabi ng Diyos. At alam niyo po bang ganyan din tayo? Hindi lang naman homosexuality ang issue eh. Tingnan niyo sabi ng Lord. And, look at the words, God gave them over to a depraved mind. Pati sa kaisipan. Ano nangyari? Hindi lang yun palala ng palala. Being filled with all unrighteousness.
wickedness, greed, evil. Ano ba? Pinagbibigyan naman natin lahat ito. Lahat naman tayo kasama dito eh. Kasi tignan mo, greed. Hindi natin halata. Greedy na tayo. Quiet time natin. Shopee. Lazada. Minsan pagbukas pa lang, Lazada. Naghahanap na tayo ng ano kayo mabibili rito. No, parang wala na tayong ginagawang parang sabi niya, evil, full of envy, ingit na ingit, murder, strife, deceit, malice, they are gossips. Pati gossips, ano yung gossips, hindi mo pa confirm, kinakalat mo na yung kwento. O, di ba yan yung mga fake news? Hello? Dugtungan pa natin, slanders. Naku, naninira tayo ng puri ng ibang tao kahit hindi totoo. Gagawa natin ng kwento. Gagawa tayo ng istorya na hindi naman totoo. Ang sabi nga nun, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents. Nako, sino? Kaya hindi ka, hindi ako ganyan, wala akong struggle ng homosexuality, pero hindi ka naman sumusunod sa magulang. Anong pinagkaiba? Yan ang sinasabi ng Diyos. Now, look at this. Without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful, na hindi marunong magpatawad. And although they know the ordinance of God, itong pinakamabigat, that those who practice such things are worthy of death. They not only do the same, but also what? Give hearty approval to those who practice them. Hindi nyo ba nakikita nangyayari sa atin yan? Kahit na fake news, nila-like pa. May heart sign pa. Fake news na yon. Ikinakalat pa, sineshare pa. Kasi nga, kahit na hindi confirm. Nandiyan pa kayo? Tapos ngayon, inaaprubahan na, meron pang parada. Para lang ipagtibay na ito, dapat ipagmalaki. What? Yun yung hearty approval na kahit alam na nating ayaw ng Diyos, itinutulak pa rin natin. Now, naintindihan nyo na that this is also a manifestation of the wrath of God? Hindi nyo ba nararamdaman nangyayari na ito sa panahon natin ngayon? Kaya ito yung sinasabi kong babala. Ito yung bad news. Paano na? Now, tingnan nyo, totoo bang mayroon tayong judgment of wrath? Yes. But realize this. Tingnan nyo, sinabi ni Paul, in the last days, difficult times will come. Yun ang reality. Pahirap ang buhay natin. Bakit? Men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parent, inulit na ulit, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God, holding to a form of godliness. They're saying that they're godly. They're saying they're Christian. And yet they keep on living with their own pleasure and desire. And sabi niya, although they have denied its power. Nagkakaunawaan po. Hindi niyo ba nakikita ang pasama ng pasama ang ating sitwasyon? Kasi wala na tayong ginagalang na Diyos. We are trying our best to remove God from our equation. Kaya kahit sa ating mga sagsabing kay Christian tayo, kaya hindi tayo nagsasabi at hindi natin dinidisciple ang ibang tao because we are not also willing to submit to what our God wants us to do. Because we have the form of godliness, but we have denied its power. Yun ang sinasabi ng Diyos. Walang sino man sa ating kayang gawin to, kaya nga Jesus had to come. At hindi natin naintindihan yung gravity ng sacrifice of Jesus, at hindi natin naintindihan yung gravity ng ating punishment, yung wrath na ating haharapin. One day, sa takot natin sa Diyos, kung pwede lang, pati na lang yung mga bato, mamatay na lang tayo kaysa humarap tayo sa kanyang mukha na puot sa kasalanan. And sino sa atin hindi nagkasala? Kahit ano pang itsura natin ngayon, kahit ano pang ilagay natin sa ating mga mukha, napantabing wala akong kwenta yun kasi pagharap natin sa Diyos, wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Andiyan pa tayo? Kaya lahat ng uri ng kasalanan, kaya walang makakalusot. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, kaya ito na yung huling panalangin ng maraming tao na hindi nagpakilala sa Panginoon Diyos. Pero alam nyo, itong ganda. When God expressed His wrath ngayon, yung nakikita natin pahirap ang buhay, yan ay para ma-redeem tayo. Huwag nating intayin yung wala ng pag-asa. Nakuha po, habang may pag-asa pa, yun ang sinasabi ng Diyos, ma-redeem tayo, maintindihan natin, tinan niyo sabi ng Lord. Kaya yung pangatlo, yung redemptive. Sabi ng Lord, therefore, you have no excuse. Wala ka ng excuse. Sabi niya, everyone who passes judgment, for in that which you judge another, you condemn yourself. For you who judge, practice the same thing. Minsan sabi natin, ako religious ako. Pero ganun naman yan, sama na ugali niyan.
kasama ka din doon. Kasi nagja-judge ka din. Sabi ganun. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. Lahat tayo, walang exemption. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on the practice of such things and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Now, for example, lahat na tayo, lalong tayo, may hawak na Bible. Minsan may tendency tayo dahil hindi nagbabasa ng Bible, sabi, ay kayo, makasalanan kayo, kami hindi eh. Alam niyo ba, minsan kung sino pa yung may hawak ng Bible, yun ang hindi mas masunurin? Yun sinasabi ng Diyos, kaya walang makakaligtas. No excuse. Oh, do you think lightly of the riches and kindness? Ito sinasabi ng Diyos. Kaya wag niyong ipagwalang bahala yung yaman ng kanyang kabaitan at pagpapahintulot. Sabi niya, at pasensya. Hindi lang ninyo alam na yung kanyang kabutihan, na ang kabutihan ng Diyos ay magtutungo sa iyo para magsisi. Nakano niya? Kaya hindi pa dumating sa sukdulan, kasi itong mga bagay na dinadaanan natin, pagtaas ng presyo, pagtaas ng gasolina, pagtaas ng diesel, pagtaas ng mga bili ng pagkain, pinapaalala na sa atin, swapang kasi kayo eh. Swapang kasi, dapat na kayo magsisi. Sabi niya, magsisi kayo. Kasi kung hindi, yung kayong katigasan ng ulo at hindi pagsisisi ng puso, kayo ay lalong nag-iipon ng puot laban sa iyong sarili sa araw ng kapahayagan ng kanyang kapuotan, sa pagpapahayag ng kanyang matuwid na paghahatol ng Diyos. Are you following? Pakitalibit ng katabi mo. Gising ka na, sabi mo, may araw ka din. Yun ang sinasabi ng Diyos. Friends, hindi ko to sinasabi para lang takutin ng sino man sa atin. Ito nga'y dapat nating lalong matuwa dahil, Lord, kaya mo pala kami niligtas. Lord, kasi may pag-asa eh. Kasi sa sandaling pinakihag to siya ng Diyos, yung kahungkagan natin, nabibigyan tayo ng pag-asa. Itong napaka-importante, habang may panahon, wag nating pagpaliban. Nagkakaintindihan. Let's just be honest, maging tapat tayo sa ating mga pinagdadaanan. Sabi nga ho nila, alam po ninyo, kahit naman ho yung mga nagtutuloy sa kasalanan, hindi naman talaga sila masaya eh. Hindi man sila masaya eh. Ang totoo lang, hindi lang nila inaamin na gulong-gulo rin sila sa kanilang kaisipan. Lahat ng yan ay naging posible. Dahil nakantindihan nyo yung gospel, si Jesus Christ. Yung balabal na sinuot niya, hinubad kay Jesus. Yung singsing, pinako si Jesus. At yung sandalya, pinako ang kanyang paa. Para isang araw, nasa halip na tayong sumigaw sa Diyos, my God, why hast thou forsaken me? Si Jesus ang gumawa nun. Para sabihin sa iyo at sa akin, kinanggap ko lahat ng puot ng tatay ko para ikaw at ako ay maligtas. Nakakaintindihan po? Yes, yan ang bad news, may paghuhusga. But everyone who believes in me, sabi ni Jesus, will no longer be judged. He will pass judgment to life. From death to life. Dahil inako ko lahat ng paghuhusga para ikaw at ako ay magkaroon ng totoong laya sa Panginoon Diyos. Ngayon maintindihan nyo yung gospel. Salamat sa magandang balita. Pero ang tanong lang ho, tinanggap mo ba yung gospel na yan? Kasi kung hindi, kasama ka doon, mag-iintay ka at nag-iipon ka lang ng puot ng Diyos sa araw ng kapahayagan ng kanyang puot. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Mga kapatid, masigit mong kilala ang iyong sarili. Huwag mong biruin ang bagay ng Diyos. Maaaring sabihin mo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero alam mo rin na hindi mo alam lahat ng bagay at alam mong may posibilidad na may Diyos. Paano kung mali ka? At tiyak akong mali ka. Bakit? Dahil alam mo, dahil pagtingin mo pa lang sa kalawakan, alam mo, imposible ang mga nilikha na makikita mo na ginawa lang ng isang tao o isang aksidente o na nagmula sa kawalan o sa isang bagay at magkaroon ng buhay. Alam mong merong Diyos na naglikha ng lahat ng ito. At dahil siyang naglikha sa atin, siya rin ang nakakaalam ng panuntunan. At dahil siyang nakakaalam ng panuntunan, sa kapag desisyon nating sumuway, sinasabi natin, galit kami sa iyo, O Diyos, ayaw naming pinakikailaman mong aming buhay. And now God is telling you, bumalik ka sa akin, and I will show you the real life, the true life. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, handa mo bang tanggapin ang biyaya ng Diyos?
na aminin na kailangan mo siya. Aminin na ang Diyos ang kailangan mo. Aminin na ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng kanyang puot, ngunit ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon na maranasan ang kanyang kapatawaran at pag-ibig. Kung ikaw ang kinakausap ng Diyos ngayon, kahit saan ka nakaupo, kahit nanonood kayo sa internet, mangyaring pakitaas mo lang kamay mo sa Panginoon Diyos. Yes, huwag kang mahiya. Yes, it's between you and the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, yes. Bigay po, huwag ko kayong mahiya. It's between you and the Lord. Yes. Doon po sa second, sa balcony, ganun din sa third. Yes, ganun din po sa mga nasa internet. Mga kapatid, kung dahil sa pagpapahayag mo ng iyong pagkilala ng pangailangan mo kay Jesus, sabihin mo to sa panalangin, Panginoong Hesus, inaamin kong nabubuhay ako, nahiwalay sa iyo. Kinikilala ko na kayo nga ang Diyos naggalit sa kasalanan. Kaya naman lumalapit ako sa inyo ngayon. Humihingi ako ng kapatawaran. At nakikipag-isa ako sa iyo. Dahil inaamin ko, tinatanggap ko na kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Tumanggap ng lahat ng kapuotan ng iyong Ama upang maligtas kami sa araw ng kapahayagan ng puot ng makatwirang Diyos. At Panginoong Hesus, pagharian niyo po ang buhay ko. Tulungan niyo akong mabuhay ayon sa iyong wangis at sa iyong kalooban. Tulungan mong pahayag ko ang pag-ibig ninyo sa mga taong kilala ko at sa mga taong makakasalimuha ko. Nang sa gayon sila man ay makaranas ng pag-ibig ninyo at kapatawaran at hindi mahulog sa puot ninyo, aming Ama. Panginoong Hesus, salamat sa kaligtasang ipinagkaloob niyo sa akin. At hinihingi ko pong puspusin niyo ako ng inyong banal na Espiritu nang mabuhay ako ayon sa kanyang kapangyarihan. Thank you, Jesus, O God. Thank you, Lord. At aming Ama, pinapanalangin din po namin sa inyo ngayon ang bawat pamilyang aming nire-represent. Kami na siyang nakaranas ng iyo pong habag. Dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng pusong kilalanin namin kayo, alamin ang kalooban ninyo, at sumunod kami sa kaparaanan ninyo. At tunay, Panginoon, mabuhay na siniseryoso namin ang iyong salita na bilang may takot at tunay na paggalang sa inyo bilang Diyos na nagbibigay ng kalwalatian na nakarapat dapat sa inyo at pasasalamat bilang kasasalamat na karapat dapat din sa inyong kaharian at kalwalatian. Salamat po, aming Ama. Kaya ganyan naman, Panginoon, tinataas namin si Willet Yang. Salamat sa kanyang buhay. Na tunay pa noong pinakita ninyo ang kabutihan ninyo sa buhay niya, kung paano niyo siya binago, paano siya pinuno, ano niyo siya pinagkalooban ng galak sa kanyang ugnayan sa inyo. Panginoon Diyos, lalo pang paunlarin ninyo, Panginoon Diyos, ang inyong palatuntunan sa kanyang buhay. Salamat na kinikilala niyang kayo na ngayon ang arkitekto ng kanyang buhay. Kahit Panginoon Diyos, itaguyod ninyo ang buhay na ito sa kalwalatian ninyo. Ingatan niyo siyang palagi, lalo sa mga atake ng espiritu ng kadiliman, nang patuloy siyang magpapatotoo ng katibayan ng katotohanan ninyo, katotohanan ng pag-ibig ninyo, katotohanan, Panginoon Diyos, ng kapatawaran ninyo. Salamat po, aming Ama, at maging ang kanyang buong pamilya ay pagpalain ninyo. Salamat po muli, aming Ama, sa hapon na ito. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa pagpapahintulot mo sa aking makapagsalita. Hinihingi ko lang, Panginoon Diyos, na pagpalain yung bawat pamilyang nire-represent namin at patuloy kaming maging buhay na patotoo ng pag-ibig ninyo at ng katwiran ninyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen at amen. God bless you.